Hindi inasahan ni Krista na magiging ganito ka-wild ang gabi niya sa piling ng pinakagawapong pilotong si Captain Jackson Romero. Matagal na niyang pangarap ang lalaki. Mula pa nung unang kita niya rito sa aviation school kung saan isa siyang flight attendant student. "Captain," singhap niya. Hindi siya lasing at nasa tamang katinuan sana. Kung hindi lang siya talaga in love sa lalaki. Katwiran niya, iyon ang una't huling beses na maiaalay niya sarili sa pangarap niyang binata bago siya tuluyang magpagamit sa pera dahil bukas magiging opisyal na siyang surrogate mom. Hinalikan niya ang binata bago siya nagbihis sa dilim pagkatapos ng maaalab na tagpong namagitan sa kanila kanina. "What's the rush, Krista?" Gusto niyang kiligin na alam na lalaki ang pangalan niya pero graduate na siya sa ganong pakiramdam. Kailangan niyang harapin ang kanyang magiging kapalaran sa ngalan ng pera. "May importante po akong lakad." "Saan?" Hindi na siya sumagot, ngunit natigilan din siya nang lapitan siya nito para kintalan pa ng halik sa labi. "When will I ever see you again?" "Hindi ko lang alam." It was their first night. Nagustuhan siya nito, agad na makita siya sa dinner cruise kagabi. Pagkadaong ng barko sa Manila Bay ay inimbitahan agad siya ng lalaki sa condo unit ito at hindi na siya nagdalawang isip na sumama kaya naganapan lahat ng yun. Salamat sa kaibigan niyan si Livy. Naging posible ang lahat. "God, ano bang ginawa mo sa akin? I can't get enough of you." Saad pa ng lalaki saka siya niyakap na mahigpit mula sa kanyang likuran. Kumpara kay Jackson, iyon ang simula ng isang magandang relasyon. Para naman kay Krista, ito nang huling hirit niya sa pagkadalaga. "Wala akong ginagawa sa'yo." Nakangiti niyang sabi. "Salamat sa hindi malilimutang gabi, Captain. Aalis na ako." "Iatid na kita." "Hindi na kailangan. Good night, Captain." Hindi na niya nilingon ang lalaki. Alam niya susundan siya nito kaya minabuti niyang magbihis muna ng damit sa CR sa labi ng building nito bago siya tuluyan sumakay sa taxi pa uwi. Blinak na din niya ang lalaki sa lahat ng paraang pwede siya nitong matawagan o makontak muli. Lihim siya nagpaalam sa kaisa-isang pag-ibig. Kinabukasan, tumupad siya sa usapan nila ng isang Criselda Beltran. Ipinasok sa kanya ng doktor ang punla mula sa estrangherong lalaki na hindi niya alam ang pangalan at mukha. At sa loob ng 9 na buwan, kailangan niyang palakihin at talaganan sanggol ng taong yon bilang isang surrogate mom. At naikwento niya na lang ang bagay na yon kay Livy nang matapos ng IVF procedure. "Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Krista?" Iyon na nanghihinang pag-uumpisa ng best friend ni Krista na si Livy sa mahaba-habang sermon nito pagkatapos niyang ipagtapat dito ang totoo sa likod ng lakad niyang pilit na inilihim dito. "Ano? Sumagot ka!" "Kailangan ni nanay ng pera." Simple niyan sagot. "At ikaw hindi? Hindi mo alam kung gaano kahirap na ma-set up kayo ng Prince Charming mo tapos magpapa-invite ka lang? Bakit hindi mo kasi sinabi sa akin ang tungkol dyan?" Di pinigilan mo ko." "Eksakto! Luka-luka ka talaga. Alam mo namang importante ka lang sa ina mo kapag may naibibigay ka sa kanila ng jowa niya. Hindi ka naman talaga mahal nun." "Ano ka ba, Livy? Nanay ko yun. Nag-iisang anak niya ako. Siyempre mahal niya ako." "Kung mahal ka niya, dapat ikaw ang pinili niya. Ako ngawit na ngawit ng dila kakasabi sa'yo tungkol dyan sa nanay mo ha. Kung ano nung pinapasok mo dyan, mabigyan lang siya ng pera. Noon, nakuha mo ng mag-mascot, maging tagalinis ng kubeta, maging promo girl. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na tatanggap ka ng surrogacy gig para lang dyan sa nanay mo." Nararamdaman ni Krista ang stress ng kaibigan niya, pero wala naman siya magawa para mapakalma ito. Nangyari na eh. Iyon din ang naisip ng best friend niya nang titigan na lang niya ito. "Ay, alam kong wala na magagawa tong paninermon ko sa'yo kasi nandiyan na, tapos na. Pero baka naman sakali, Krista, magtigil ka na dyan sa ilusyon mong magiging normal pang relasyon yung mag-ina pagkatapos ng lahat. At sarili mo naman muna, please." Hinawakan niyang kamay ni Livy. "Alam kong kapakanan ko lang naman ang iniisip mo. Huwag ka na mag-alala, okay? Sinabi naman ni Miss C na siyang bahala sa akin." "Sino ba naman yung Miss C na yan? Hindi ko pa nga siya nakikita." "Kahit ako, hindi ko pa siya nakikilala ng personal eh. Sa tawag lang kami magkausap at laging assistant niya ang kaharap ko. At saka ako lang naman ang kausap niya rito kaya hindi ko siya pwedeng ipakilala sa'yo." "Ay, okay, gets. Paano naman ang piloto mo?
Si Captain Jackson Romero. Bet na bet niyo pa man din ang isa't isa. Yun ang first time na naging successful ang mga efforts nating mapalapit sa kanya. Tapos ito lang mangyayari. Livy, yun ngang ipapakiusap ko sa'yo. Ikaw na magdahilan kay Captain. Sabihin mo hindi mo talaga ako kilala, na hindi talaga ako interesado. Ayokong madamay pa siya ng gulo ng buhay ko. Totoong pumayag siyang maging surrogate mother para sa pera. Pero hindi lang naman yon para sa nanay niya, kundi para rin sa kanya. Madami siyang plano sa buhay at makakakilos lang siya kung may hawak siyang salapi. Madami na siyang magagawa sa kikitain niya sa gagawing pagbubuntis, kaya sigurado siyang pati kinabukasan niya ay magiging maayos. Ang down payment nga ng kliyente niyang yon ay malaki na at kahit napapano, napakinabangan na ng nanay niya. May natira pa sa kanya. Paano pa kapag nakuha na niyang kabuuan? May emergency pill naman akong ininom kagabi. Siguro sapat na yon. Ngunit sa kamalasan, ang emergency pill hindi pala maaasahan ni Krista. 2 buwan lang ang hinintay niya at nakatanggap na siya ng magandang balita pagkatapos madelay ang kanyang buwanang dalaw. Kumpirmadong buntis siya. Linggo pa lang ang bata sa sinapupunan niya pero kailangan ng i-monitor yon ng OB niya. Iyon ang dahilan kung bakit naroon siya sa klinik na yon. At kakaibang tingin sa kanya ng doktora sa mga oras na yon. May problema ho ba, Dok? Malaki. Hindi successful lang. IVF procedure. Po? Pero positive po ang PT ko. Kaya nga malaking problema. Paano ka nabuntis kung hindi tagumpay ang IVF? Ang sinabi mo virgin ka, tapos nabuntis ka ng parang magic? Napatutop siya sa kanyang bibig at naalalang pilotong nakaniig ng isang gabi. May ilang buwan ang nakakaraan. Gusto niyang umami na lang pero paano niya ba ipapaliwanag na sinuway niyang isa sa importanteng bili ng doktora? Padayal ang doktora sa cellphone nito nang magmakaawa siya rito. Dok, please. Hindi pa po pwedeng huwag niyo na lang po sabihin kay Madam. Ano? Hoy miss, hindi ako sinungaling. Kailangan malaman to ni Madam. Agad siya natakot. Paano niya pang maibabalik ang ibinayad sa kanya ni Madam Griselda kung naibigay na niya yon sa nanay niya at namumuhay na ito sa sagada? Sigurado siyang ubos na rin ang perang yon. Dahil sa takot niya, agad siyang tumayo sa kinaupuan at tumakbo. Walang nagawa ang doktora. Alam nitong kasunduan at wala siyang planong magpahuli. Kung wala naman palang mapapala si Madam Griselda sa kanya, alam niyang mas mabuti pang magtago-tago na siya dahil dalawa lang mangyayari sa kanya. Sisingilin o makukulong. Ito ang dahilan kung bakit basta na lang siya nag-leave of absence sa flight school. Nag-resign din siya sa part-time niya at gamit ang kaunting perang natira sa kanya mula sa paunang bayad, sumunod siya sa nanay niya sa sagada. Ano ba naman yan? Umalis na nga ako sa Maynila para maiwasan ka na, sumunod ka pa rin dito? Akala ko ba nag-aaral ka? Kailangan ko po magpahinga. Pahinga? Bakit? Buntis ka ba? Nangilid na lang ang mga luha ni Krista dahil agad na natumbok na nanay niya ang pinagdadaanan niya ngayon. Hindi siya sanay na niyayakap ng ina, kaya natanggap na niyang agad ang sampal na inabot niya ng kumpirmahin sa inang katotohanan. Walang hiya ka, babae ka! Alam mo namang wala akong ibang inaasahan kundi ikaw. Puwisit ka talaga sa buhay ko. Malas ka na nga, nagdagdag ka pa ng panibagong malas sa buhay ko. Nay, hindi pumalas ang anak ko. At bubuhayin mo talaga? Opo, Nay. Bubuhayin kong anak ko at mamahalin ko siya. Hindi ko ipaparamdam sa kanya na pabigat siya sa buhay ko kagaya ng palagi niyong ginagawa sa akin. Pasensya ka na, Nay. Kung dito ko naisip tumakbo, wala po akong ibang malalapitan. Ang dami mong drama. Nasa mga ama niyan. Naalala ni Krista si Captain Jackson Romero. Gustuhin man yan sabihin sa lalaking tungkol sa nabuong bata sa isang gabi ng pagniniig nila, ay hindi niya ito magawang guluhin, lalo pangat nabalitaan na niyang may nakatakda ng babae para rito. Kalat ang balitang yon sa buong school. Katulad ng nanay niya, tinanggihan siya noon ng tatay niya dahil lang sa nabuo siya dahil sa isang gabi ng kaligayahan. Galit sa kanyang ama niya dahil may pamilya na ito. Ayaw niyang sapitin din iyon na magiging anak niya mula sa pilotong minsan niyang minahal. Ano? Napipi ka? Hindi ko po alam. Pagsisinungaling niya at doon na pumura ng sunod-sunod ang nanay niya. Linti ka talagang bata ka. Kung bubuhayin mo yan, ayokong makaabala kayo sa akin ha. Kapag nakapanganak ka na, bumalik ka na sa trabaho at magkanya-kanya na tayo. Ayoko mag-aalaga dyan sa batang yan.
Madami pa siya narinig na hindi maganda pero magdadamdam pa ba siya kung pumayag naman ang nanay niya na doon na siya tumira. Marunong naman siyang kumayod kaya alam niyang hindi siya magiging pabigat sa nanay niya. Pagkalipas ng 7 taon, nagkaroon din naman siya ng sarili niyang buhay. Nung una, naging strawberry picker siya pero kalaunan, naging isa siyang tourist guide. Hindi nalalayo sa pangarap niya maging flight attendant. Kapag natapos na po ang lahat mag-lunch, balik na po tayo sa bus. Salamat po. Paalala niya sa mga guest niya sa araw na yon. Nanay, tagal pa ba yan? Tanong ng 6 na taong gulang niyang anak na si Baji habang nagliligpit ito ng sariling kinainan. Saglit na lang anak, promise. Sumimangot si Baji pero napangiti rin na agad ito nang tawagin ito ng isa sa mga guest niya matatanda. Bibo si Baji lalo na kapag sumasama ito sa trabaho niya kaya maraming guest ang giliw na giliw dito. Kapag pauwi na sila, makakatanggap pa ng snack o laruan si Baji kaya naman inaaral din itong ginagawa niya para makatulong sa kanya. Nanay, grabe ang bait po ni Ma'am Chris. Binigyan niya ako nito. Masayang sabi ng anak niya saka winagayway sa kamay ang hawak nitong 5,000. Binigay yan sa'yo ng guest? Hindi mo ba ako niloloko anak? Hindi po nanay, promise po. Kilala niya ang anak niya. Hindi ito sinungaling. Pero kailangan niya pa rin siguraduhin dahil ayaw niya namang magkaproblema sa travel and tour agency na pinapasukan niya. Maluwag na nga ang may-aring si Stella para pasamahin niyang anak niya sa trabaho, kaya sisiguruhin niyang hindi siya ipatatawag sa opisina kinabukasan. Tinawagan niyang tinutukoy ni Baji na si Ma'am Chris. Lalaki ang sumagot. Hello, who's this? Pasensya na po. Kayo po bang asawa ni Ma'am Chris? Ako po si Krista Reyes. Ako po yung tour guide ninyo kaninang umaga. Krista? Opo, nandyan po ba siya? Are you referring to Griselda? Natigilan si Krista sa pangalang narinig. Nasaan ka? Biglang nagbagong pakiramdam ni Krista sa lalaking kausap, kaya automatikong binaba niya ito ng tawag, sa kanya hinanap sa social media ang pangalan ng guest niya kanina, si Griselda Amorsolo. Hindi niya makita matandang babaeng nakasalamuhan nila mag-ina sa tour kanina dahil ang tanging lumalabas sa internet ay ang isang batang negosyante noong dekada 60. Nanay, si Ma'am Chris po ba yan? Tanong ng kanyang anak sa tabi niya. Sa tingin mo, siya nga yan? Opo, mas bata lang siya dyan sa picture. Di ka ba naniniwala sa akin, nanay? Ano ba sinasabi mo, anak? Hindi ko po napulot yung pera. Totoo pong binigay sa akin yun ni Ma'am kanina. Naniniwala naman ako sa iyo, anak ko. Kasi syempre, gusto kong magaling mismo sa kanya kasi naman malaking pera to para ibigay niya sa'yo. Paano kung nagkamali lang pala siya tapos bigla siyang mag-report sa opisina? Di yari tayo sa boss ko. Ngumiti ng anak niya. Sige po, nanay. Itago niyo na po muna yan. Baka nga po nagkamali lang siya. Good boy talagang anak ko. Hinalikan niya ito sa pisngi bago pinapasok sa loob ng kwarto nito para maghanda ng bag para sa pasok bukas. Ginugol niyang oras bago matulog sa paghahanap sa gas nila hanggang sa makatanggap siya ng tawag mula sa hindi pamilyar na cellphone number. Hello? Sabi ng anak ko tumawag ka. Ito na ho ba si Ma'am Chris? Ako nga. Pakiramdam niya, pamilyar sa kanyang tinig ng babae sa kabilang linya. At nakumpirma yon nang sumunod niyang narinig mula dito. Nandito ako sa labas ng bahay ninyo. Let's talk, Krista. Samantala, wala namang inaksayang panahon si Jackson pagkatapos niyang makausap sa telepono ang babaeng matagal na nilang hinahanap. Ang surrogate mother na may dala sa anak niya at tinungo na niyang lugar kung saan ito nahagilap ng mami niya. Kamukhang kamukha mo siya, iho. Iyon ang mensaheng natanggap niya mula sa kanyang ina, kalaki pang isang litrato ng batang lalaki na may matambok na pisngi. Hindi nga nagkakamali ang kanyang ina. Kamukha niya nga ang bata. Ngayon, kailangan niya makausap ang surrogate mother na yon na tumanggap ng bayad, ngunit bigla na lang naglaho at nagtago sa dahilang hindi pa rin nila alam. At kailangan niya ng mga sagot. Mas lalong kailangan niya ang anak niya. Ngayong kaharap na ni Krista ang babaeng nagbigay sa kanya ng pera para maging isang surrogate mother. Gusto niyang manliit sa kahihiyan. Mapatawad niyo po sana ako, ma'am. Kulang na lang lumuhod siya.
ibabalik ko na lang po yung pera. Bakit? Apo ko ang anak mo. Binayaran kita para mabigyan ng anak ko ng tagapagmana. Hindi mo kailangang ibalik ang perang ibinayad ko sa'yo. Kailangan ko ang bata. Sa tingin ni Krista, wala pa ring alam ang matanda tungkol sa nangyari 7 taon na nakalipas. Ang buong akala niya na ipalam na ng doktor na yon ang tungkol sa hindi matagumpay na IVF procedure. Pero ma'am, alam ko na pamahal ka na sa kanya. Hindi ako naman walang pusong tao. You can still be with him. Kahit pakasalan mo pang anak ko, wala kang maririnig sa akin na pagtutol. Ang gusto ko lang, maging masaya ang anak ko. Hindi niyo po naiintindihan. Hindi po naging matagumpay ang IVF. Nakita niyang disappointment sa mukha na matanda. Napailing ito. Hindi. Hindi totoo yan, Krista. Walang sinabing ganyan ang doktor mo. Hindi ko din po alam kung bakit sinabi niya sa akin at hindi sa inyo. Ibang lalaki po ang tatay ng anak ko. What? Pero virgin ka. Noong gabi po, bago ako sumailalim sa in vitro, pinili ko po makasama yung lalaking mahal ko. Iniisip kong yun ang una't huli dahil inaasahan ko nang magbubuntis ako para sa anak ninyo. Pero hindi ko po inaasahan na. Hindi niya maituloy yan sasabihin ng biglang nanghina ang kausap niya at napakapit ito sa katabi nitong poste. Walang kasamang matanda kaya naman nagmagandang loob na siyang alalayan ito papasok sa loob ng bahay nila. Sinalubong sila ng pupungas-pungas niyang anak. Ma'am Chris, okay lang po ba kayo? Tanong ng anak niyang nakaalalay na rin ngayon sa matandang babaeng muntik ng matumba sa labas ng bahay nila. Okay lang ako. Naiiyak na sabi ni Criselda sa kahinaplo sa mukha ng anak niya. Baji anak, mag-good night ka na kay Ma'am Chris. Matulog ka na ulit at may pasok ka pa bukas. Good night po Ma'am Chris. Kung masama po pakiramdam niyo, pwede po ninyo hiramin yung isa kong unan. Maliit lang ang bahay nilang mag-ina kaya ang kwarto niya lang ang may aalok niya sa babae. Napangiti na lang siya nang iabot ni Baji sa matanda ang extra nitong unan. Salamat iho. Welcome po. Dumito na muna po kayo ngayong gabi. Salamat Krista. Kung totoo man yung sinasabi mo, gusto ko pa rin ipakilala siya sa anak ko. Pero sa palagay ko, hindi ka pinanagutan ng lalaki na kabuntis sa'yo. Kaya kung baguhin ang buhay ninyo mag-ina. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala na akong pakialam kung anak siya ng ibang lalaki. Ipapakilala kita sa anak ko pati na si Baji. You can be a family. Mawalang galang na po ma'am. Hindi ko po yata kakayanin. Ipako sa ibang anak ko. Please Krista. Please. May taning na ang buhay ko. I need a wife for my son. Gusto ko na siyang magkapamilya. Wala siyang buhay na kapatid. Wala na rin ang daddy niya. Ayoko siyang iwan dito sa mundo na mag-isa. Nakikiusap ako sa iyo. Iyon ang nasa isip ni Krista kahit na makaalis ng matandang babae ngayong umaga. Masama talagang pakiramdam nito na kailangan na itong dalhin sa ospital. Napailing na lang siya habang ini-imagine ang isang lalaking inaayawan ng kababaihang pakasalan kaya ang desperada nitong ina ay handa pang tanggapin sila ni Baji sa buhay ng mga ito. Magkaroon lamang ng sariling pamilyang anak. Hindi pa siya umuo pero talagang nag-aalala siya sa lagay ng matanda na halos mapa-oo siya sa gusto nitong mangyari. Nanay, good morning! Masiglang bati ng anak niyang sobrang lalim ng dimples kapag gumingiti. Si Ma'am Chris po umalis na siya. Kanina pa anak, nakapagluto na ako ng almusal. Papasok ko ngayon sa school at hindi ka muna sasama sa akin sa work, okay? Bakit naman po nanay? Ay, wag na matanong please. Sige po, pero pwede po kita sunduin sa office nanay. Sige, basta hihintayin mo ko doon. Ipinagpatuloy ni Chris ang trabaho ng araw na yon nang walang kaalam-alam na may 2 pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya habang nagkukwento siya sa mga guest nila sa hanging coffins. Pagkatapos niyang maihatid sa bus pauwi ang mga guest niya, ay saka may matangkad na foreigner na bigla na lang lumapit sa kanya para hawakan siya sa pang-upo. Excuse me? Nahihintakutan tanong niya sa lalaking sa tingin niya ay Amerikano. Ngumisi lang ang lalaki saka tinangkang hawakan siya sa braso. Bago pa man ito makapagsalita, ay may kamaunang biglang lumipad sa mukha nito.
Nanlaki ang mga mata niya na makita kung sinong sumugod sa foreigner. Captain Jackson? Miss me, Krista? Gaganti sana ang foreigner ng awatin na ito ng mga gwardya na sa establishmento. Hindi lang pala si Jackson na nakakita sa pambabastos sa kanya na lalaking puti. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Ganting tanong sa kanya na lalaki. Nahirapan ako sa paghahanap sa'yo. Alam mo ba yun? Why did you run away from me? Pagkatapos kasi na nangyari sa kanilang dalawa, hindi na talaga siya nagparamdam pa kay Captain. I did not run away from you. Bullshit. Sumama ka sa akin. Wala na siya nagawa nang hilahin siya ni Jackson papunta sa kotse nito dahil ayaw niyang gumawa ng eksena dahil nakakuha na siya ng atensyon ng suntukin ni Jackson ang gas niyang foreigner kanina. Ano bang kailangan mo? Naiinis na tanong niya sa lalaki. Wow, ganyan bang tamang salubong para sa isang taong bigla mo nalang ginost? Hindi nakaimik si Krista. Kailangan ko nang umalis. Why? Tatakasan mo na naman ako. May naghihintay sa akin. Nakita niyang dumilim ang mukha ng lalaki, kaya imbis na paalisin na siya nito, ay pinaharurot lang ng piloto ang sinasakyan nilang Raptor, kaya naman agad na nagpanik si Krista. Ano ba, Captain Jackson? Tili niya pero hindi nakikinig ang lalaki. Mas binilisan pa nito ang pagmamaneho hanggang sa makadana sila sa travel and tour agency kung saan siya nagtatrabaho bilang tour guide. Nakita niya roon si Baji. Ibaba mo na ako, please. Ibababa lang kita kung papayag ka lumabas kasama ako mamayang gabi. What? Say yes, Krista, kung ayaw mong iuwi kita ngayon sa Maynila. Ay, fine. Yes, sige na. I'll go out with you. Doon lang huminto si Jackson sa pagmamaneho. Saan mo kailangang pumunta? Ihatid na kita. Hindi na. Hindi ko na hayaang mawala ka pa sa paningin ko, Krista. I'm coming with you. Hindi ko na ulit hahayaang magkamali akong pabayaan ka pa makalis, okay? Ang kakulitan na lalaki ang isa sa mga nakakairitang bagay na namana ng kanyang anak na si Baji. Makulit din ang kanyang anak. Hindi naman siya ganoon nung bata pa siya. Ngayon, alam na niya kung saan galing ang pagiging pasaway ng kanyang anak. Dahil sa pagpupumilit ni Jackson, ay nagpahatid na nga siya sa opisina kung saan siya hinihintay ni Baji, ng anak nila ni Jackson. Nanay! Mahigpit ang pagkakayakap ni Baji sa kanya na makita siya. Bakit ang tagal mo, nanay? Nakita niyang napatitig ang anak niya sa lalaking lumabas na rin sa sasakyan nito. Hindi ngayon alam ang gagawin niya kapag nagtanong si Baji. Sino siya, nanay? Natitigan niya rin ang ekspresyon ng mukha ni Jackson. Tila ba pinag-aaralan ng lalaki ang mukha ng anak niya, kaya itinago niya si Baji sa likod niya. Salamat sa pagkatid mo sa akin dito. Uuwi na kami. I-message na lang kita kung anong oras ako pwede. No, hindi ako nagpunta rito sa Sagada para sundin ka. I came here for you, to catch up. Nanay, siya bang tatay ko? Inunahan siya ni Jackson sa pagsagot. Yan ang gusto ko ring alamin, bata. Sa tingin ko, anak kita. Please lang, Jackson. Ano nangyari sa captain? Mas gusto ko yung tawag mo sa akin. At bumalik sa alaala ni Krista ang unang gabing pinagsaluhan nilang dalawa ni Jackson na naging daan para dumating sa buhay niya ang kanyang uniko iho. Basketball captain ka po? Tanong ng kanyang anak kay Jackson na ikinaaliw ng binata. Dati, bago ako naging piloto. Wow! Piloto po kayo? Yes. Kung tinuloy ng nanay mong pangarap niya, baka naging magkatrabaho kami. Napatingin sa kanya si Baji. Tara na anak, umuwi na tayo. Iatid ko na kayo. Sasakay po tayo sa kotse mo. Hindi anak, sasakay tayo sa hindi ako papayag na humindi ka. Sige na bata, pasok na. Barik Julian po ang pangalan ko. Baji for short. You're cute. Sige na Baji, sumakay ka na. Excited ang kanyang anak na sumakay sa kotse kaya wala na siya nagawa pa. Ipinagbukas siya ni Jackson ang pinto sa tabi nito. Tahimik lang si Krista dahil iniiwasan niya mag-usap silang dalawa ni Jackson. Sigurado kasing maunawaan na ni Baji ang mga maririnig nito kapag hindi siya nag-ingat. Pinapasok na niya muna sa loob ng bahay nilang kanyang anak bago niya hinarap si Jackson. Ngayong naihatid mo na ako, okay na ba? You will still have dinner with me. Baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan. Pwede bang pagkatapos nito? Tama na.
Ang naalala ko noon, sinabi sa akin ng kaibigan mo si Livy na gusto mo ko. Hindi na ba totoo yun? May mga bagay talagang nagbabago sa tao, Captain Romero, sa pagdaan ng panahon. At kasama na doon ang damdamin. Hindi na kita gusto ngayon. Ouch! Pagkatapos mong makuha ang gusto mo sa akin, bigla mo na lang akong iniwan at hindi mo na gusto. How can you be so heartless? Paano mo nasikmura magloko sa karelasyon mo at nakuha mo makipagkilala sa akin noon? Hinayaan mo pang may mangyari sa atin. Anong ibig mo sabihin? May girlfriend ka. Bago mo pa ako nakilala. Bago pa nangyari ang lahat na nangyari sa atin. Paano mo nasikmurang gawin yun? Girlfriend? Oo. Bakit ba parang wala kang ideya? Baka nga asawa mo yun ngayon at hindi natin alam. Baka gusto mo na naman siya lokohin. Galit na galit si Krista sa mga manloloko. Iyon ang mismong dahilan kaya nang malaman niyang may nobya si Jackson at matatali na ito nung araw na nalaman niyang buntis siya at itong ama, ay mabilis na naging desisyon niyang itago na lang ang lalaki ang lahat. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasawi ng ibang babae dahil babae din siya. Tawa lang ang sinagot ni Jackson sa mga sinabi niya. Come on, magbihis ka na. Go out with me para malaman mo totoo. Nagpaalam nga siya sa anak niya at binili niya ito sa kapitbahay nila. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Jackson na nasa daan na sila papunta sa restaurant na sinasabi nito. Paano mo nalaman ang tungkol sa nanay ko? Livy, we are still talking. Pagkatapos mong umalis ng walang pasabi, kahit siya, hindi na rin alam kung paano ka pahagilapin. Siya bang tumulong sa'yo na mahanap ako? Wait, sinadya mo bang putulin ang contact sa kanya dahil lang sa akin? Ganon ka, kadaterminadong takasan ako. Nung gabing may mangyari sa atin, wala kang ideya kung gaano ko sinubukang hanapin ka. Iba na talagang panahon ngayon, oh. Dati kapag may nangyayari sa babae at lalaki, ang lalaking tumatakas sa responsibilidad at gusto ng babae na mapanagutan. Ngayon, ikaw na babaeng tumakas sa akin pagkatapos mo akong baliwin ng isang gabi. Wala akong kailangang ipaliwanag sa'yo. Iyon ang maiksing sagot niya sa hinanakit ni Jackson. Sure, wala kang dapat ay paliwanag. Pero gusto kong malaman mo na hindi tayo pares ang nararamdaman. Kung wala lang sa isang gabing yun, pues sa akin, mahalaga yun. Sobrang halaga na iiwan mong asawa mo. Krista, ano ba sinasabi mo? Wala akong asawa. Wala rin akong girlfriend noon at ngayon. Yan ang sinasabi ng mga manloloko. I will bring you my certificate of no marriage, maniwala ka lang. Oh, come on. Maniniwala lang ako sa sinasabi mo kung may ibang taong makakapagpatunay niyan. Okay, fine. Sa ngayon pwede bang kumain na muna tayo? Napabuntong hininga na lang siya bago siya nanahimik. Kumain sila ng tahimik sa restaurant pero hindi nawawalan titig sa kanya ni Jackson. Ano ba? Mas lalo kang gumanda. You've aged like a fine wine. Hindi mo ko kailangang bulahin. Hindi ako marunong nun. Tell me, anak ko ba si Baji? Hindi mo siya anak. Okay. Bakit ka ba talaga nandito? Sinabi ko na sa'yo, di ba? I wanted to catch up. Gusto kong malaman kung bakit bigla ka na lang umalis. Nawala. Tapos mahahanap kitang may anak at hindi natupad ang pangarap mo nga maging flight attendant. Bakit ba? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? I wanted you. I like you. At lahat gagawin ko para lang magkaroon tayo ng pagkakataon. Hindi makapaniwala si Krista sa sinasabi ng lalaki. Mukhang may tunay itong dahilan sa biglaan itong pagsulpot sa buhay niya. Pagkatapos ng mahabang panahon na wala silang koneksyon. Paano mo nasabing gusto mo ko? Ang tagal na mula nung huli tayo nagkita. Fine. Huwag ka maniwala sa akin. Hindi ko rin naman inaasahan na pakikinggan mo ko. Gusto ko lang nahayaan mo kung subukan manatili sa buhay mo. Sa buhay niyo ni Baji. Hindi mo nga sabi anak ang anak ko. I don't care. Mahal kita kaya mamahalin ko lahat sa'yo. Kasama si Baji. Kaya lang naman niya ayaw aminin kay Jackson ang totoo dahil kay Mrs. Criselda Beltran. Paano niya ba tatanggihan ang matandang gayong alam niyang may taning na ang buhay nito? Please, Jackson. Huwag mo nang guluhin ang isip ko. Not gonna happen. Alam kong anak ko si Baji. Yan bang rason kung bakit ka nandito ngayon? Naniniwala ka dyan? Hindi mo pwedeng ipagkaila sa akin ang totoo. Alam mo, kaya kong palabasin ang katotohanan. Binibigyan lang kita ng pagkakataong aminin sa akin. Ano bang kinakatakot mo sabihin sa akin na totoo? Tungkol pa rin ba ito sa iniisip mong may asawa na ako? Umiling siya. Ayoko na talaga sa'yo, Captain. Tanggapin mo na lang sana na hindi tayo para sa isa't isa. Hindi na nga siya nito hinapol.
Nagtaksi siya pauwi at inakala niyan doon na natatapos ang lahat nang makatanggap siya ng dokumento pagkaraan lang ng ilang araw. At hindi natatapos doon ang kalbaryo niya dahil kasabay ng dokumentong yon ang pagsulot ng bagong lipat sa kabilang bahay. Iyong matagal nang walang tao na bigla na lang pinarenovate ng mabilisan. Ngayon ay tahanan na ng ama ng anak niya. "Sir!" Masayang bati ng anak niya sa lalaking nasa tapat ngayon ng bahay nila at niyayaya sila mag-ina sa hapunan. "Hi, Baji. Tara sa bahay. I cooked something for you." "Hindi po kasama si nanay?" "Siyempre, kasama." "Baji anak, nagluto na ako. Masasayang ang pagkain." "Dalin mo o kung gusto mo ako na lang ang makikihapunan sa bahay niyo." Napapagod din siya makipag-asaran sa lalaki, kaya naman pumayag na siya sa gusto nito. Sumama na sila mag-ina sa bahay nito para doon na mag-dinner. "Wow! Ang laki po ng bahay niyo. May anak po ba kayo na pwede kong maging kaibigan?" "Pasensya na, Baji. Hindi ko rin kasi alam kung may anak ako." "Po? Paano po nangyari na hindi niyo alam?" "Kasi may minahal akong babae noon. Bigla na lang siyang umalis at hindi ko alam kung nagkaanak ba kami." "Tanungin niyo po siya kapag nahanap niyo na." "Sure. Sige na, kain na." Hindi lamang sila kumain doon dahil nakipaglaro din si Baji kay Jackson at hindi niya maiwasang makaramdam ng guilt. Alam niya kung gaano kagusto ni Baji magkaroon ng ama. Pero hayun siya at hinahayaan itong isipin na estrangherong lalaki nakabuntis sa kanya 7 years ago. "Salamat po sa food at sa mga laruan, Captain Jackson." "Anything for you." Masuyo pang hinaplos si Jackson ang pisngi ni Baji bago tumakbo papunta sa kanyang anak. Magkahawak silang naglakad pa uwi sa kabilang bahay. "Nanay, ang bait ni Captain Jackson, no? Gusto ko pong maging piloto katulad niya para po hindi ka na po palaging inaaway ni Lola. Bibili din po ko ng bahay na hindi niya alam para hindi niya siya pupunta sa atin. Kapag kasi nagpupunta siya sa bahay, nalulungkot ka, nanay." "Ay, anak ko, hindi pwedeng magtago tayo sa lola mo. Nanay ko siya at matanda na siya. Wala na siyang ibang aasahan kundi tayong dalawa." Alam niyang hindi komportable ang anak niya sa presensya ng lola nito, kaya nauunawaan niya kung bakit ito sumimangot dahil sa sinabi niya. Mas lalong sumama ang timpla ng mood ang anak niya nang madatan nilang nanay niya nakaupo sa sofa nila sa sala. "Saan kayo galing, ha?" May bagong kaibigan lang ho si Baji sa kabilang bahay." "Bagong kaibigan? Tapos na-impluwensya na agad maging bastos? Anong tinatayo-tayo mo dyan, Baji? Ikuha mo ako ng inumin." Hindi sanay ang anak niyang magmano sa lola nito dahil pinagbawalan noon ng nanay niyang anak na magmano dahil nakakatanda daw yon ng husto. Kaya imbes mano, gusto ng nanay niya na pinagsisilbihan ito ni Baji kapag darating ito sa bahay nila. Pero hindi kumilos si Baji ng mga oras na yon kaya napasigaw ang nanay niya. "Ba't tititigan mo na lang talaga ako? Nauuhaw na ako, ano ba?" "Ako, nanay. Baji anak, pumasok ka na sa kwarto mo." Akala ni Krista palalampasin na lang yon ng nanay niya pero piningot pa rin ito si Baji at pinalo. "Ang gaspang ng ugali mong bata ka! Mana ka siguro sa tatay mo! Nay, tama na!" Inagaw niya si Baji sa kamay ng nanay niya. "Hindi ba sinabi ko na sa inyo na ako magdidisiplina sa anak ko? Mukhang walang kalatoy-latoy yung pagdidisiplina mo. Tingnan mo yung batang matabang yan, lumalaban sa matanda." "Kasi nandito na naman po kayo para awayin ang nanay ko," sagot ng anak niya sa kanyang ina. "Baji anak, anong sabi ko sa'yo? Hindi ba masama sumagot sa matanda?" "Pero nanay..." "Pumasok ka sa loob ng kwarto mo. Mag-uusap tayo mamaya." Umiiyak na tumakbo si Baji sa loob ng kwarto. "Ay, bakit pa kasi kayo umalis-alis sa bahay na inuupahan ko? Hindi ka naman mabuting ina. Tingnan mo kung gaano kasama ang ugali ng anak mo." "At kayo, nay, mabuti? Ano ka mo?" "Kaya kami umalis doon ni Baji dahil pinagbubuhatan niyo ng kamay ang anak ko. 2 taon pa lang siya, nay. Binubugbog mo na siya dahil lang sa umiiyak siya kapag wala ako. Ay, at anong gusto mong gawin ko? Halikan yan pagkaasim?" "Nay, apo niyo si Baji. Anak ko siya. Hindi siya ibang bata lang na dapat yung pandirihan. Kaya ganyan sa inyong anak ko kasi hindi niyo siya pinakita ng pagmamahal kahit isang beses." "Pesting pagmamahal yan. Lason yan. Pinapahina lang yan ng tao. Lalaki ang anak mo. Dapat tinuturuan mong maging matibay ang loob." "Pero hindi naman ibig sabihin nun, Nay. Dapat ko siyang palaki na walang puso. Ano po bang kailangan niyo?"
Alam naman niya kasing hindi nagpunta doon ang nanay niya para lang bisitahin silang mag-ina. Bakit ba hindi mo pa kasi hinuhulugan ng pera yung ATM ko? Kailangan ba talaga susugod muna ako rito sa inyo para lang bigyan mo? Wala pa naman pong sahod na ya. At saka kabibigay ko lang last week. Ubos na nga. Ano magagawa ko? Bilisan mo na mag-abot ng makaalis na ako dito. Nalibadbaran ako sa kaartehan niyo mag-ina. Kung wala lang talaga siyang pusong anak, matagal na niyang inabando ng nanay niyang wala naman talagang malasakit sa kanya. Akala niya nung mabuntis siya at magkaapo na ito ay magbabago ng nanay niya, pero hindi pa rin pala. Mabigat sa loob na inabot niya sa nanay niya natitira nilang pera ni Baji. Ano tong 1,000? Pambili ng soft drinks at biscuit? Para ba to sa lamay ko? Wala na kaming pera, Nay. I-diet mo kasi ang anak mo ang taba-taba. Bigla niya tuloy na alala nung bata pa siya. Kaunti lang palagi ang pinakakain nito sa kanya dahil mas madaming importanteng bagay itong pinaglalaanan bukod sa kanya. Manicure, pedicure, alak at mga kaibigan. Hindi ko gugutumin ang anak ko kagaya ng ginawa niyo sa akin, Nay. Kung puro lang kayo reklamo, mabuti pa ho sa mga anak naman ng asawa niyo kayo humingi ng sustento. Ano? Malaki ang utang na loob ko sa inyo, Nay. Dahil sa inyo, nabuhay ako. Kahit paano, pinag-aral niyo ako kahit alam kong labag sa loob niyo mga nagastos niyo noon. Nilinaw niyo naman na kailangan ko kayong bayaran sa lahat ng sustentong natanggap ko noon. Pero sana naman, Nay, konti naman ng respeto sa kung ano lang kaya kong ibigay. Igilan mo ko sa mga kadramahan mo, ha? Kasalanan mo yan. Kung nag-flight as stewardess ka, edi sana maganda ang buhay mo ngayon. Ikaw tong pumili na buhayin yung anak mong mataba. Kung FA ka, edi sana madami ka na ibibigay ngayon. Yan lang ho ba talagang halaga ko sa inyo, Nay? Hindi niyo ba ako minahal? Kami ng anak ko? Hindi! At wala kang aasahan sa aking pagmamahal. Narinig mo? Ay, makaalis na nga. Nakakaburyong ka na. Umalis na nga nanay niya. Confident itong gawin yon sa kanya dahil alam nitong hindi niya ito kayang tiisin. At ang tanging dahilan, magulang niya pa rin ito. Pinuntahan niya sa kwarto ang kanyang anak na patuloy sa pag-iyak. Baji, anak. Hinalikan niya ito sa noo at niyakap. Ganun lang ang lola mo kasi matanda na siya. Huwag ka na ulit sumagot-sagot sa kanya, ha? Masama yun, anak. Bakit po ko tinuturuan niya ng magandang asal? Pero si Lola okay lang kahit salbahe. Anak, hindi ko naman sinabing okay lang na ganun siya. Alam ko narinig mo na pinagsabihan ko lola mo. Pero huwag mo nang gagayahin, ha? Bata ka pa. Dapat mahal mo si lola mo dahil matanda na siya. At tayo lang yung pamilya niya. Parang hindi naman po pamilya at tingin niya sa atin, nanay. Sabi po ni Ma'am Agnes sa office, wallet ka lang daw po ni Lola. Anak, hindi totoo yun. Mahal ko si lola mo, kaya patuloy akong nakasuporta sa kanya. Nag-iisa niya akong anak. Parang ikaw. Hindi lang siguro talaga siya marunong magpakita ng pagmamahal. Pero alam ko, sa puso niya, mahal niya tayong dalawa. Niyakap siya na mahigpit ni Baji na nagpatulo ng luha niya. Basta, kapag naging piloto na ako, nanay, lalayo na tayo kay Lola, ha? Sige anak, matulog ka na, ha? Natulog na nga si Baji sa bisig niya. Kung pangarap ng anak niya magpiloto, mas kailangan niyang magsikap sa trabaho. Lingid sa kaalaman ni Krista ay bumibisita si Baji sa kanilang bagong kapitbahay. Alam ba ng nanay mo na nagpunta ka rito? Hindi po, pero hindi naman po niya ako pinagbabawalan eh. Talaga? Ikaw lang ba nasa bahay ninyo? Binilin po ko ulit ni nanay sa kapitbahay natin, pero nakatulog po siya kaya nagpunta ako dito. Okay, anong gusto mong gawin? Turuan niyo po ko paano maging piloto kagaya niyo. Natawa si Jackson dahil sa sinabi ng bata. Hindi basta-basta tinuturo ang pagpipiloto. Kailangan maging matanda ka muna para maintindihan mo lahat. Mahihintay niyo po ba ako? Gusto ko po kasi na maging piloto para mabilhan ko si nanay ng bahay. Kung mag-aaral po ba ako na mabuti at magiging perfect and score sa lahat ng test, pwede po matuto ako kahit bata pa po ako. May bahay naman kayo Bakit kailangan mo ng bahay para sa nanay mo? Alam po kasi ng lola ko yung bahay namin. Tapos palagi po siya nagpupunta sa bahay para awayin si nanay.
Kung gusto mo, habang hindi ka pa piloto, dito muna kayo sa akin tumira. Hindi po yata pwede. Baka po magalit si nanay. Pero kung magiging asawa mo po siya, baka pwede na. Ano namang alam mo sa pag-aasawa? Ilan taon ka na ba? 40? Aliw na sabi ni Jackson sa bata. Magsi-7 na po ako at nakikita ko po sa kapitbahay natin yung ibig sabihin na mag-asawa. Palagi po magkasama sa bahay tapos masaya lang. Wala ka bang tatay? Umiling si Baji. Sabi ng lola ko, duwag daw po tatay ko kasi iniwan niya kami ni nanay. Naniniwala kang iniwan ka ng tatay mo? Paano kung hindi ka naman pala niya iniwan? Paano kung tinakasan siya ng nanay mo? Bakit naman po tatakas si nanay? Tumatakas lang naman po may utang. Nakakaliw ka talaga, Baji. Ang mature mo na magsalita. Bawal po kasi ang batang isip sa lola ko. Well, kapag kasama mo ko, pwede kang maging bata. Maglalaro tayo. Saka mo naisipin ang pagpipiloto mo. Samahan mo ako bumili ng pagkain para mahatid natin sa nanay mo, okay? Sige po. Magkahawak kamay si Jackson at Baji na makita ni Krista mga ito. Nanananghali ang mga guest niya para sa araw na yon. Anong ginagawa niyo dito? Baji, wala kang pasok ngayon. Dapat nasa bahay ka lang. Huwag mo nang pagalitan ng bata. Ako nagsabi sa kanya dadalang ka namin ng pagkain ngayon. Salamat. Wala din naman kasi talaga siyang pagkain para ngayong tanghali dahil naibigay na niya sa nanay niyan last money nila mag-ina. Kaya hindi na siya nakipagtalo pa kay Jackson. Sabay-sabay silang kumain na 3. Nanay, doon na lang po kaya tayo tumira kay Captain. Anak? Naikwento sa akin ni Baji ang tungkol sa nanay mo. Ako nag-offer na doon na kayo tumira. Kung gusto mo, sa Maynila na tayo. Captain, hindi pwede. Madaming nakwento sa akin ng anak mo at gusto ko siyang tulungan. Pagkagawa ko lang yon kung hayaan mong tulungan ko kayo. Hindi alam ni Jackson kung gaano niya na-appreciate ang mga sinasabi nito. Alam niyang kayang-kaya niyang mag-isa. Pero ang magkaroon ng katuwang sa buhay, pangarap yun ng halos madaming babaeng kakilala niya. Gusto mong pag-usapan natin? Pagkatapos ng shift ko. Okay, hintayin ka namin ni Baji sa office. Tumango siya. Ang unang napansin ni Krista sa anak ay mas naging masigla ito mula nang hayaan niyang magkalapit ang dalawa. Walang duda na nararamdaman din talaga ni Baji na ama niya si Jackson. Nadatan niyang naglalaro ng chess ang dalawa sa opisina nang makabalik siya mula sa pagtutour sa mga guest. Finally, nandito ka na. Gutom na kami ni Baji, di ba anak? Tumawa si Baji. Seryoso ka po talaga sa nanay ko. Anak mo na po ako. Ayaw mo ba? Gusto ko po. Alam niyo kayong dalawa, gutom lang yan. Tara na. Magkakasama sila nagpunta sa simpleng karinderya na paborito ni Baji. Walang humpay ang pagkukwento ng anak niya tungkol sa school at sa pangarap nitong puntahan kapag naging piloto na ito. Gusto mo pa ng rice? Tanong ni Jackson sa anak niya na makitang tapos na itong kumain. Hindi na po. Kailangan ko po mag-diet. Diet? Ang bata mo pa para mag-diet. Pwede ka pang kumain. Isa na lang po. Sige na. Ako nga kakain pa. Pakiramdam ni Krista, ito na ang sagot sa matagal na niyang pangarap. Totoong nabawasan ng kabaliwan niya kay Captain Jackson Romero, pero hindi naman tuluyang nawala ang pag-ibig niya para dito. Araw-araw ba naman siyang mahalin ng copycat nito? Si Baji ang palagi nagpapadala sa kanya kung gaano siya kasaya na nagkaroon siya ng pagkakataong mapansin noon ni Jackson. Kamukhang kamukha ko siya, no? Napalingon na lang siya kay Jackson habang nagmamaneho ito at nasa likod si Baji at natutulog na. Be honest with me. Anak ko nga talaga si Baji, di ba? Oo. Kung ganun, bakit mo pa ako pinahirapan? Bakit hindi pa natin sabihin sa bata? Kung hindi mo pa napapansin, matanong si Baji. Hindi sasapat sa batang yun na sasabihin lang natin sa kanya ang totoo. Handa ka na ba sa lahat ang pwede niyang itanong sa'yo? Pinagandaan ko na yun. Ilang araw ko nang kasama ang anak natin. Kahit paano naman, madami na akong alam tungkol sa kanya. Kung wala naman akong masasaktan sa pagpayag kung maging parte ka ng buhay namin ni Baji, magiging masaya kung bigyan ka ng pagkakataon. Ginagap ni Jackson ang kamay niya sa kayon hinalikan. Imbis na dalhin sila sa bahay nila mag-ina, doon sila dumiretso sa bahay ni Jackson. Binuhat itong anak nila papunta sa kwartong pambata na may disenyong eroplano, saka siya tinangay ni Jackson sa kwarto nito.
Ang mahina nilang usapan ay humantong sa malalim na halik hanggang sa natagpuan na lang ni Krista ang sarili na muli na namang ipinagkakaloban sarili sa kanya nag-iisang pag-ibig. Lahat ng sama ng loob at mga hirap na dinanas niya mula na magdesisyon siyang huwag nang magpakita sa lalaki ay parang bigla na lang natunaw. Tinunaw na ni Jackson ang lahat ng iyon. Maging ang anumang pagtutol sa isip niya ay bigla na lang nawala na parang bula. Nakatuon lang ang isip niya ngayon sa ginagawa nila ni Jackson. I missed you. Pag-amin niya na makahiga na siya sa bisig ng lalaki. Mas na-miss kita. Diyos lang nakakalam po saan kita hinanap. Umabot pa sa punto na naging matalik na kaibigan ko na rin si Livy. Galit ba siya sa akin? Bakit hindi mo alamin? Mukhang ako lang naman ang pinagtataguan mo. Bakit ayaw mo pang bumalik sa Maynila? Nandito na ang buhay namin ni Baji. Paano ang pangarap mong maging FA? Hindi siya nakasagot dahil nanumbalik sa kanya lahat ng pangarap niyang pinili niyang iwan dahil sa takot niya noong makulong pagkatapos hindi magtagumpay ang pagiging surrogate mother niya at mabuo si Baji. Tell me honestly, Krista. May iba ba bang rason kung bakit iniwan mo na lang lahat at nagtago ka rito? Sasagutin na sana niya ang lalaki na may biglang tumawag sa cellphone niya. Lumabas siya sa kwarto ng binata pagkabihis para sagutin yun. Iha, napag-isipan mo na bang alok ko? Ma'am Chris, mapatawad niyo sana ako pero hindi ko po kayo mapapagbigyan. Alam ko na malaking halagang atraso ko sa inyo. May pambayad po ako partially at huhulugan ko po ang balanse. Narinig niyang napabuntong hiningang matanda sa kabilang linya. Mukhang wala na akong magagawa, kundi ang hayaan ng anak kong kumilos. Nalulungkot ako na ganito nangyari sa usapan natin. Akala ko talaga, mabibigyan mo ng anak ang uniko iho ko. Ito ang bagay na hindi niya kayang harapin sa Maynila. Ang disappointment ni Ma'am Griselda dahil napakabuti sa kanya na matanda. Binigyan siya ng pera nito na nagamit niya para magsimula. Haharapin ko pong anak niyo. At kung sakali man po na gusto niyong pagbayaran ko lahat ng to sa kulungan, haharapin ko po, Mama. Pinutol na ng matanda ang tawag sa kabilang linya at ang yakapin siya ni Jackson mula sa likod ay hindi na siya tumutol pa. Alam ni Krista noon pa man na ito nang gusto niya, ang buhay sa piling ni Captain Jackson Romero, kaya hindi siya matatakot. Kinabukasan nga ay ipinaliwanag na nila kay Baji ang totoo. Talaga, nanay? Tatay ko si Captain? Oo, anak. Bakit po umalis kayo? Bakit niyo kami iniwan ni nanay? Hindi ko alam noon na merong ikaw, anak. Sana mapatawad mo ko. Natagalan ako hanapin kayo. Bati na po ba kayong dalawa? Hindi na po ba tayo ulit magkakalayo? Hindi na, pangako. Yumakap si Baji sa ama nito habang hawak ni Jackson ang isang kamay niya. Ngayon nagpakatotoo na siya sa anak niya. Kay Jackson naman siya aamin. Nakapasok ng anak niya sa school at silang dalawa lang ang nasa sala nito. Ano yung mahalaga mong sasabihin? Tinanong mo ko nung isang gabi kung may iba ba akong dahilan sa pagtakas ko sa Maynila. Jackson, meron. Meron akong tinakbuhan sa Maynila. Ano? Malaki ba ang pagkakautang mo? Babayaran ko. Mas mahal pa sa perang utang ko. Hindi kita maintindihan. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag na mabuti sa'yo. Paano kung huwag mo nang isipin yun? Ako na bahala. Hindi. Gusto't ko yun kaya akong aayos. Inamin mo na lang din sa akin bakit hindi mo pa sa akin sabihin kung ano ba yun. Nakagat na lang ni Chris ng pang iba man labi saka nagpatangay sa yakap ni Jackson. Hindi pa rin niya alam kung paano magsisimula ngunit ang yakap nito ang nagpapanatag sa loob niya na kahit ano pang ipagtapat niya rito ay makikinig ito. Sasabihin ko sa iyo kapag naayos ko na. No pressure, Han. Muli siyang pinaliguan ni Jackson ng halik sa buo niyang katawan bago siya nito muling inangkin. Pagising niya, wala na sa tabi ang binata. Ang anak niyang walang kamuwang-muwang sa mga naganap ay inabutan niya nag-aalmusal sa sala. Kanina ka pang gising, anak? Opo. Ang tatay mo, naganda ng almusal mo? Opo, nay, pero nagmamadali siya umalis. Parang maghahabulin. Ha? Bakit? Hindi man lang ako ginising? Babalik din daw po siya. Dinagsan ng kabandibdib ni Krista. Emergency yata ang pinuntahan ni Jackson. Wala naman siya magawa kundi maghintay. Hindi naman siguro makakalimutan ni Jackson na tawagan siya.
May pasok ka ngayon, di ba? Kilos na anak. Ikaw po ba nanay, magwa-work ka? Tara na. Kung kailangan niya maghintay sa pagbabalik ni Jackson, gagawin niya kahit gaano pa katagal. Sa kahihintay niya, iban dumating. Nasa na silang mag-ina nang dumating na mga oras na yun. Isa yung lalaki nagpakilalang kanang kamay ni Mrs. Criselda Beltran. Kailangan niyo sumama sa amin. Teka, kasamang anak ko? Opo, sumama na lang po kayo. Dahil wala rin naman siyang pag-iiwanan kay Baji, ay sinama na niya lang ito. Kung pilitin pa rin sila ni Mrs. Beltran, alam niyang magagawa ni Jax na puntahan sila mag-ina. Nanay, natatakot ka po ba? Huwag kang mag-alala, babalik din si tatay. Katulad ng tiwala ni Baji kay Jackson na nararamdaman niya para sa ama nito. Naniniwala siyang hindi siya hahanapin ni Jackson at babalikan kung baliwala lang sila dito ng anak nila. Inaasahan niyang haharap siya sa anak ni Mrs. Beltran, pero dinala sila ni Baji ng assistant nito sa ospital. Sino nandito? Si Mrs. Beltran at ang anak niya. Nakas ang kabog ng dibdib ni Krista, pero ito naman ang gusto niyang gawin. Ang harapin ng gustot na sinuutan niya na mag-isa. Gusto niya linisin ang konsensya niya bago siya umusad sa piling ng lalaking matagal na niyang pangarap. Nasaan sila? Iginiya sila ng lalaking assistant sa ICU. Hihintayin niya lang sana ang anak ng Mrs. Beltran na lumabas pero pinapasok na sila ni Baji sa loob kaya kinailangan niya suotan ng anak ng lab gown at face mask. Doon, nakita nilang isang bulto na lalaki nakaharap kay Mrs. Beltran. Ngunit likod pa lang nito ay nakilala na agad niya. Tatay! Napalingon si Jackson na marinig ang kanilang anak. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. Anong ginagawa mo dito? I'm sorry, Han. Wala na akong oras magpaliwanag nung umalis ako. Inatake si Mama. Mama mo siya? Yes. Ikaw ang… Oo. Pwede bang mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan? I need to introduce you to her. Sabi ng doktor, naririnig tayo kahit wala siyang malay. Agad siyang pumayag. Ma'am, nandito na sila. Sinabi ko naman sa'yo, I can talk to her on my own. Baji, anak. Say hi to your lola. Hi, Lola. Bakit po siya nakahiga dyan, tatay? Gagaling pa po ba si Lola? Of course, son. Kailangan lang nating manatili sa tabi niya at alagaan siya mabuti. Hinawakan ni Baji ang kamay na matandang nakaratay sa kama. Lola, gising na po kayo. Nandito na po kami ni nanay. Nagpaiwan si Baji sa loob ng ICU kasamang personal nurse ni Mrs. Beltran. Paano nangyari to? Paano kayo naging magnanay ni Mrs. Beltran? Nagpakasalulit si Mama pagkatapos sila maghiwalay ng tunay kong ama. Iyon ang dahilan kung bakit magkaiba kami ng apelyido. Ilang beses na niya ako sinubukang ibenta sa kung sino-sinong babae dahil nag-aalala siya sa akin noon. Wala akong plano mag-asawa, lalo na mag-anak. Bakit? Mayroon akong kakambal. Napatay siya ng 5 years old pa lang kami. Iyon ang dahilan kung bakit naghiwalay mga magulang ko. May sakit sa puso ang kapatid ko na namana niya sa lahi ni Mama. At natatakot ako nung maisapasa yun sa magiging anak ko. Kaya lahat ginawa ko wag lang mapilit ni Mama sa gusto niya. Iya ba kumuha siya ng surrogate, ma'am? Akala niya ayoko sa babae kaya pinilit niya ako magbigay ng semilya para sa in vitro. Abo akala ko successful na surrogacy. Nabayaran ng surrogate, ma'am. Kumpirmado ring buntis siya. Kaso bigla siya nawala. To be honest, hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ng surrogate mother na anak ko dahil ibang babae lang ang nasa isip ko. Tinitigan ni Krista ang mga mata ni Jackson kaya mas naramdaman niya ang sensibilidad sa mga sumunod itong sinabi. Ikaw lang hinahanap ko, Krista. Pagkatapos mo akong baliwin ng gabing yun, hindi ko na alam kung paano ka pa makakalimutan. Sinubukan kitang hanapin pero wala. Hindi ka na rin mahagilap ni Livy. Hanggang sa sinabi sa akin ni Mama kung saan ko matatagpuan ng surrogate mother na tumakas mula sa kanya. Tinabi niya sa unang pagkakataon ng pangalan mo. Akala ko magkapangalan lang kayo at sobrang tuwa ko na ikaw ang natagpuan ko. Mapatawad sana ako ng mama mo kung tumakas ako. Sinubukan ko naman bayaran sa kanya yung naibigay niyang pera sa akin eh. Kaso ayaw niyang tanggapin. Gusto niya ipakilala si Baji sa anak niya. Pero hindi ako pumayag dahil nabuntis ako nung unang beses na may mangyari sa atin. Ibinigay ko sarili ko sa iyo ng gabing yon dahil iniisip kong huling beses ko na yung magpapakatotoo.
Pinukulan siya na nagtatakang tingin ni Jackson. Tila ba tinatanong sa kanya kung anong ibig niyang sinabi. Kaya piniliwanag niya pa kay Jackson ang lahat. Matagal na kitang gusto. Ikaw ang dahilan kung bakit nangarap ako maging flight attendant. Kaso madamot sa akin ang buhay Binigyan niya ako ng magulang na walang pakialam sa akin. Kaya kinailangan kong gumawa ng paraan para makuha ang pangarap ko. Tinanggap kong alok ng nanay mo para maging surrogate mother kapalit ng pera. Kaya lang, hindi nagtagumpay ang IVF pero nabuntis ako. Nabuntis mo ko. Sa kahihiyan ko, dahil nabigyan na niya ako ng paunang bayad. Umalis ako tumakas. Talaga nagtago ako para magkaroon pa ako ng oras mag-ipon kapalit ng perang ibinayad niya sa akin. Silly. Hindi nga kita nabuntis bilang surrogate pero nagkaanak pa rin naman tayo. Inatake ba ng mama mo dahil sa pagtanggi ko sa... No. Inatake siya dahil may sakit na talaga si mama. Lately ko lang nalaman na may taning ng buhay niya. Hindi ikaw ang may kasalanan nun, okay? Magiging okay din ba siya? Ngayon nandito na kayo ni Baji. I'm sure magiging okay na rin si mama. Nagyakap sila at doon na sila tinawag ni Baji. Nanay, tatay! Dumilat na po si Lola, gising na siya! Pumalik sila sa ICU at nakita niya naluluha sa sobrang saya si Mrs. Beltran. Ang tagpong yun ang nagbigay sa matanda ng kapanatagan na kahit mawala siya sa mundo, alam niyang hindi magiging mag-isa ang anak niya. Ngunit higit doon na nakuha ni Mrs. Beltran. Dahil sa anak ni Krista, sa apo nitong si Baji, nagkaroon ng mama ni Jackson ng dahilan para mas dugtungan ang buhay niya at sa wakas ay pumayag na itong magpunta sa Amerika para sa pagpapagamot. Sumama ka na sa mama mo. Iyon ang sabi ni Krista sa nobyo habang kumakain sila ng sabay-sabay sa hapag. Bukas na kasi ang flight ng mama ni Jackson. Nako Krista anak, hindi naman ako kailangan samahan ni Jackson. Marami ako nurse at isa pa. Aayusin na ninyong kasal ninyo. Gusto ko pagbalik ko galing sa therapy ay ayos ng lahat. Panonoorin ko na lang ang kasal nyo. Ma, ano bang panonoorin? Pupunta ka sa kasal namin at magiging saksi sa pagmamahal na pangarap mo lang noon para sa akin. Ikaw lang naman tong masyado nag-aalala na baka mawala din sa iyong anak mo dahil sa sakit ng pamilya ko. Tignan mo nga si Baji. Napakalusog na bata. Hindi pa rin siyempre ako. Nagpapakampante ma. Regular ang check-up ni Baji. Ngayon kasama ko na sila. Poprotektahan ko sila at mamahalin kagaya ng ginawa mo para sa akin. Kaya nga po Mrs. Beltran, magpagaling po kayo para mas marami pa po tayong oras sa magkasama. Sige Iha, pero bakit Mrs. Beltran pa rin ang tawag mo sa akin? Are you still worried about the past? Alam ko naman po na mabuti kayong tao, pero hindi ko pa rin po basta makakalimutan yung ginawa ko sa inyo. Nauunawaan kita Iha. Hindi mo na kailangang isipin ang nakaraan dahil wala na sa akin yun. Nakuha ko naman ang gusto ko. Mas napaganda pa nga dahil hindi lang anak ang naibigay mo sa anak ko. Pamilya. Hinahangad ko lang na sana. Alagaan yung isa't isa at huwag nang ulitin ang mga pagkakamali naming mga magulang ninyo. Iyan nga rin po ang sabi ni nanay. Napatawad mo na ba ang nanay mo? Wala naman pong hindi nadadaan sa magandang usapan. Kung ganon, sana kalimutan mo na rin yung mga nangyari noon. Hindi ako galit sa'yo. Please, call me Mama. Sige po, Mama. Salamat po na marami sa pagtanggap niyo sa akin. Salamat dahil binigyan mo ng himalang anak kong akala ko noon hindi marunong magmahal. Kung alam niyo lang po, himala rin para sa akin na nangyayari ang lahat ng to. Nagtuloy-tuloy pa nga ang kaligayahan nila na mabalitaang magandang response ng katawan ng kanilang mama Criselda sa therapy. Kaya sa kanilang kasal, masiglang mama ni Jackson pero nakaalalay pa rin ang anak niya si Baji sa lola nito. Tignan mo anak mo, ayaw humiwali sa lola Criselda niya. Kaya nga Hindi kaya nagsiselo sa nanay mo? Nasa kabilang dulo nanay niya at nakatingin lang sa anak nila. Hindi talaga malapit sa bata ang nanay. What if bigyan natin siya ng isa pang apo? Huwag mo nang isipin ang nanay. Kahit na wala pa rin siyang amor sa mga bata, okay na sa akin na nagbabago na siya. Ayaw mo na sa pangalawang anak? Wala akong sinabing ganyan May pilyang ngiti na naiwan sa labi ni Krista bago sila nagsumpaan sa harap ng Diyos at ng mga tao. Sa tulong ni Livy, naihanda ni Krista ang sorpresang inililihim niya sa asawa. Thank you, Livy. Wala yon. Pasalamat tayo libreng boyfriend ko.
Ang tinutukoy ni Livy ay ang kanyang nobyo na nagtatyatro sa Amerika. Doon ang unang destinasyon nila sa honeymoon. Gaya ng plano, pahihintuin sila na nobyo ni Livy sa kalsada habang nagpapanggap itong pulis. Kabayan, kumusta? Hi sir, ano pong violation namin? Nagpapatakbo kayo na sasakyan ng may sanggol kayong sakay at hindi naka-seatbelt. Takantaka si Jackson. Kami lang po ng asawa ko narito, sir. Sigurado ka? Napalingon si Jackson sa kanya at doon na niya inihanda ang PT na may positibong resulta. Oh my, buntis ka? Tumango si Krista. Hinalikan nitong masuyon labi niya kaya umalis ng boyfriend ni Livy pagkatapos itong magpakita kay Jackson na walang bigote at salamin. Ay, kinabahan ako. Akala ko may nakikita siyang hindi natin nakikita. Tawa na lang ang itinugon niya sa kanyang asawa. Thanks, son. This is a very good news. Kailan mo pa alam? Nung nagsusukat ako ng wedding gown, nahilo ko. Now I felt bad. Malungkot at tugon ng kanyang asawa dahil nagkaroon ito ng biyahe nung araw na nagsukat siya ng wedding gown. That's okay, trabaho yon. Isa pa malalaman at malalaman mo din naman ang balitang to. You have no idea how happy I am today, hon. Thanks for making me feel complete. Huwag ka na matatakot sa magiging kondisyon ng anak mo ha. Sisiguruhin natin na maalagaan ng bata ng maayos kahit ano pa mangyari. Gusto mo pa rin ba maging flight attendant? Oo. Kaya kapag nakapanak na kulit, hayaan mo na akong bumalik sa flight school. May pambayad naman na ako. Sino may sabi sa'yo magbabayad ka pa? Gusto mo maging FA ka na agad eh. Nagkatawa na lang silang mag-asawa. Para kay Krista, ang mga nangyari sa kanila ni Jackson ang pinakamasayang nangyari sa buhay niya dahil hindi lang ang pangarap niyang binuo nito, kundi pati ng pagkatao niya at kung bibigyan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, iyon pa rin ang gagawin niya. Si Jackson pa rin ang pipiliin niya at ang masayang pamilyang binubuo nila, kasama si Baji at babae nilang bunso na papangalanan nilang Celestine. At sa sarili niyang pamilya, babaguhin na niya ang lahat ang dinanas niya sa kanyang ina. Sisikapin niyang maging nanay na matagal na niyang hinihiling nung bata pa siya. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!